Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nitong mga nakaraang buwan po na ito, marami po kaming nagagawang mga sasakyan. Yung mga sasakyan di gasolina, yung mga petrol engine, mga modelo pa yung iba, pero mas marami po yung mga luma. Ang nasisiraan ng kanilang mga fuel pump, meron din talagang nawawasak ang karburador, nagkakaroon ng problema ang kanilang tangke, kinakalawang, tapos yung mga hose nasisira, lumulutong, at marami pang iba, doon sa kanilang fuel system, ang nagkakaroon ng problema. Mga sasakyan di gasolina po, ang pinag-uusapan natin ha. Baka mamaya isingit nyo po yung mga diesel engine. Hindi po. Mga di gasolina lang po. Kasama na yung medyo bago ngayon at yung mga naluluma pang mga sasakyan. At dahil po dito, pinilit ko pong mag-research ng kaunti ulit para naman na mai-share ko po sa inyo kung ano ba talaga ang nagiging dahilan at pwedeng isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga problema. Mga kapatid, matanong ko lamang po kayo, ano bang gasolina ang ikinakarga nyo sa inyong mga sasakyan? Teka, anong ba yon? Kasi halos lahat naman ng mga nabibiling gasolina o yung brand ng gasolina o uri ng gasolina sa mga gasoline station na yan, ay talaga namang pwede mong gamitin sa inyong mga sasakyan. Kahit sabihin mo pa yung pinakamahal na gasolina ang ilagay mo sa iyong tangke upang magamit mo sa iyong sasakyan. Kaya parang hindi yata tanong yung sinabi ko. Pero bakit ko itinanong yun? Baka mamaya may kinalaman yun dito sa mga problema natin sa ating mga sasakyan. At sabi nga, dito sa pinag-aralan ko, yung long-term use nung gasolina na to ay pwedeng mag-cause ng mga problema na nai-experience at nai-encounter din po namin ngayon diyan po sa Autoruns. Naku po mga kapatid, meron palang isang uri ng gasolina na nandiyan sa mga gasoline station ang hindi mo pwedeng gamitin, lalong-lalo na sa mga naluluma ng mga sasakyan or yung mga luma pa talaga na hindi na po inabot nitong Euro compliant. Marami pong mga sasakyan na di gasolina tulad na lang nung nabili kong owner na 10,000 pesos. Marami dyan yung mga wala pa talagang mga catalytic converter. Ibig sabihin, hindi pa umabot doon sa Euro compliant. Yung karburador pa ang kanilang ginagamit sa kanilang mga engine. Meron palang uri ng gasolina na kapag ka yun ang ginamit mo, dito sa mga lumang sasakyan na ito, ay talagang masisira sa paglakad ng panahon. Ayan, hindi naman kaagad-agad ha. Okay mga kapatid, dahil po sa maraming mga lumang sasakyan ngayon, at marami rin po ang gusto nila na yung kanilang mga sasakyan na luma na yan na wala ng catalytic converter, hindi siya Euro compliant, nagkakarga sila ngayon nitong mga biofuels na ito para daw po makatulong sa environment at hindi sila makapagbuga ng lason. Yan, yung tailpipe emission na sinasabi. Pero mga kapatid, ang problema doon, kapag pala itong biofuel na to ay ikinarga mo sa luma mong sasakyan, marami siyang pwedeng sirain. Pwede niyang sirain yung tangke dahil kakalawangin. Pwede niyang sirain yung mga rubber. O pag sinabing mga rubber, ano-ano yon? Mga oil seals, mga gaskets, mga O-rings, pati yung mga injector oil seals, yung port injectors doon sa ating mga makina na nagbubuga ng gasolina, at pati yung mga hoses. Yung mga fuel lines na yan na dinadaanan ng gasolina na ito na hindi po pala siya friendly sa mga rubbers. Balikan ko po yung sinasabi ko kanina. Dahil nga po wala naman pong phase out dito sa Pilipinas, maraming mga lumang sasakyan ang tumatakbo pa sa ating mga lansangan na nagbubuga ng mga lason. Sabihin na natin ganun dahil nga wala pa silang mga catalytic converters o hindi pa sila pumasok doon sa Euro compliant na para hindi ka makapagbuga nitong mga lason na ito, ay gumagamit nga po sila nitong biofuel na to na E10. Pag sinabi pong E10, mayroon siyang 10% na ethanol at 90% naman yung gasolina. So yun po yung tinatawag na E10. Kaso ang problema, itong ethanol na to ay maraming naikokos na problema sa ating mga makina. Lalong-lalo na yung hindi pa compliant dito sa E10 na to. Ang paggamit po ng E10 or ethanol fuel sa ating mga sasakyan ay mandated po ng batas natin. At sinabi nga po doon sa batas na yon na lahat ng gasoline station dito sa Pilipinas ay kailangan magbenta po nitong E10 na to, itong blended fuel po na to ng ethanol. At sinabi nga rin po na ang E10 ay generally compatible with most gasoline-powered vehicles. Pero hindi naman sinabing lahat ng gasoline-powered vehicles. Hindi naman po nabanggit dito kung ito po bang ethanol ay ano po ang negative din na maibubunga nito sa ating mga makina. Siguro dahil sa
E10 or 10% lang yung ethanol content doon sa fuel na yan, ay baka inisip nila na hindi po ito magdudulot ng problema sa ating mga makina. Kasi meron pang E5. So, ibig sabihin, yung 5% na ethanol, kaya nga sa YouTube, makikita nyo po yan. Merong E5, may E10, at mayroong E20. Babanggitin ko rin po sa inyo yan mamaya. Pero ang pag-usapan natin, ano po ba ang naikokos ng ethanol sa ating mga sasakyan? Ito pong ethanol ay sinasabing nagbubunga ng atmospheric moisture at ito ay nagdudulot sa metal parts ng engine para ito ay kalawangin, tulad ng tangke at mga fuel lines. So lahat ng mga metal parts na pwedeng daanan nitong ethanol na to ay pwede rin po siyang kalawangin. Dahil nga po doon sa atmospheric moisture na pwede po nitong ikos sa ating mga pyesa ng ating mga sasakyan. Kung luma ang iyong sasakyan at hindi ka gumagamit ng tangke na hindi kinakalawang, nako, pwede ka ngayon na magkaroon ng problema na yung tangke mo kalawangin talaga. Dahil liban pa doon sa atmospheric moisture na nakokos ng ethanol, gabi-gabi, sa gabing malamig dito sa atin sa Pilipinas, ay talagang papasukin ng moisture ang tangke mo. Given na po yan. Darating yung panahon na talagang magkakaroon ng tubig doon sa loob ng tangke po na yan. Pero dahil nga po sa itong ethanol ay nagkokos sa mga rubbers na lumutong, mamaga, at humina ang pagiging rubber niya, yan ngayon ang nagbubunga. Kaya po marami kaming nagagawa pala ngayon na mga sasakyan na tumatagas ang gasolina, nag-aamoy gasolina. Meron naman doon sa mismong tangke, yung return line sa punta doon sa tangke, nagkakaroon ng leak ang gasolina. At ang pinakamatindi rito, yung mismong fuel pump niya ay kayang-kaya niyang sirain. Pati yung mga rubber hose na nandoon sa fuel pump. Kasi yung fuel pump ng mga digasolinang sasakyan ngayon, kahit yung mga bago, ito po ay plastic na, yung nandoon sa loob at may mga hose. Pati yung floater niya. Puro plastic na po, yung nandoon mismo sa loob ng tangke. Ang ethanol po, kaya niyang palutungin yung plastic, maging brittle. Pati yung mga rubber po na yan, yung mga gasoline fuel hose na yan, kayang-kaya niyang palutungin yan. Kaya pagdating ng panahon, kapag yung texture ng rubber ay hindi na siya elastic or hindi na siya malambot, tumitigas na siya, ayan, diyan ngayon magkakaroon ng leaks doon sa mga nakaklamps, doon sa mga dugtungan. Kaya marami po ngayon ang nasisiraan ng mga sasakyan. Ay posible, sinasabi ko lang baka pwedeng posible na nagkakarga yan ng E10. Kasi nga po, ang E10 naman ay makikita nyo sa halos karamihan ng mga gasoline station na nandyan. Kaso ang iniisip kasi nung iba, dahil nga po tama naman yung ating pag-iisip, positive naman yung ating thinking na ito ay makakatulong sa ating environment. Kaso ang problema mo, yung sasakyan mo hindi compliant para maglagay ka ng ethanol. Or kung ang sasakyan mo naluluma na talaga, kahit sabihin mong medyo compliant pa yan, kung yan ay naluluma na, sabihin mong mga 20 years old o 10 years old na lang, medyo bata pa, yung mga rubbers po kasi niyan, yung mga oil seals, yung mga O-rings, yung mga gasket, yan ang pupuntiryahin ng ethanol, ng E10. Kaya nga, ang sabi po sa pag-aaral yan, kung gumagamit ka ng ethanol, make sure, no, taon-taon ay i-maintain mo ngayon yung mga pyesa na yan, yung mga oil seals na yan, yung mga rubbers na yan, yung mga O-ring na yan, para hindi ka ngayon magkaroon ng mga leaks, hindi magkaroon ng mga singaw, at na kung minsan amoy na amoy mo pa sa loob ng iyong sasakyan. Kaya yung iba natatakot, bakit amoy gasolina? Bakit ganito? Bakit ganyan? Yun pala, may singaw na or may leak na yung gasolina mismo doon sa injector, sa port injector, doon sa kanilang makina. So, pwedeng magkaroon po ng singaw doon at yun ang naaamoy nyo. Kaya lang baka yun ang iniisip ng iba na kapag ka nagkarga ka ng ethanol, lalakas ang octane ratings mo at maganda talaga yung compression, maganda yung performance ng sasakyan mo. Pero iyon ay mangyayari lang doon sa mga sasakyan na compliant talaga sa ethanol. Kasi kapag ka gumamit ka rin ng ethanol, yung mga sensors, pati yung oxygen sensor, pati yung mga sensors na dinadaanan ng mga fuel na yan, kailangan ng ethanol compliant din yan. Hindi pwedeng gagamitin mo ang ethanol tapos yung sasakyan mo ay hindi rin mag-a-adjust, hindi mo rin maiaayos yung ECU mo, at talagang iyan ay i-recalibrate yan, pati yung mga oxygen sensors niyan, kailangan ay akma siya sa paggamit ng ethanol. Kaya tuloy ang mangyayari, kung magkarga ka ngayon ng ethanol, ay hindi mo rin nabe-benefits yung magandang combustion, pati yung magandang compression, at lalo ka lang ngayon nagkakaproblema. Dahil kapag ka hindi maganda ang air and fuel mixture, no, ay hindi ka rin makatutulong sa environment. Ang ibubuga pa rin ng tambucho mo
ay lason. Kaya kung lumang modelo na po ang sasakyan mo, lalo na yung mga dekarburador pa, or yung mga sasakyan na hindi pa talaga fuel injected, huwag ka na munang gumamit niyan. Kasi baka lalo lang masira ang sasakyan mo. Ano-ano yung mga pwedeng sirain ng ethanol sa inyong mga sasakyan? Halos lahat naman ng gasoline engine ay meron siyang fuel pressure relief valve. Pwede rin niya sirain yan. May mga O-rings din doon. Meron din pong diaphragm sa loob nun. So yung mga O-ring ng port injectors, yung mga oil seals, basta lahat ngayon ng rubbers at plastic na dadaanan ng ethanol fuel mo, kung talagang puro na eten ang ikinakarga mo, dapat i-maintain mo ngayon yan. Taon-taon, magpapalit ka yan. Ngayon mga kapatid, ito matindi. Itong pinakamatindi. Doon sa hindi nakakaalam na ang ethanol pala ay pwedeng mag-cause ng problema sa mga makina natin na nane-neglect nyo na ang maintenance. Ngayon ay meron na pong E20 na 20% na ethanol at 80% na lang yung gasoline. So pag iyan ngayon ang ikinarga mo sa luma mong sasakyan, sigurado mawawasak yan. At ang kinakargahan lamang po nitong E20 na mga fuel po na to, ayun talaga lang ready para sa kanya, yung compliant para sa kanya. Hindi yan pwede sa mga petrol engines na hindi po talaga ready sa E20 na ethanol fuel. Kaya po dito sa E20, mas babantayan pa nila na kapag ginamit mo to sa matagal na panahon, ang unang-unang babantayan nila dyan ay yung kalawang. Dahil nga po, mas dumami yung content ng ethanol. Pero, doon sa kanyang performance, doon sa kanyang compression, doon sa kanyang combustion, maganda po kasi talaga ang octane ratings ito, napakataas at makakaiwas po ito sa mga misfires. Yun ang kagandahan kapag gumagamit ka ng ethanol. Okay mga kapatid, dahil sa itong ethanol E20 na ito, ay meron ng mabibili sa ilang mga gasoline station. Baka magkamali kayo, ikarga nyo yan sa luma nyong sasakyan na hindi E20 fuel compliant. Naku, masisira po ang makina nyo. Kaya po, ingat-ingat din po, pag-aralan nyo muna yung gasolina dapat ikakarga sa inyong sasakyan para hindi po masira ang inyong mga sasakyan. Kaya po mga kapatid, sa mga bibili ng bagong sasakyan, tanungin nyo rin sa dealership, tanungin nyo sa inyong mga salesman, kung ang inyo bang bibili na gasoline fueled vehicle ay ethanol ready. Lalong-lalo na yung E20. Kapag hindi po ganon, wag muna kayong magkakarga ng E20. Yung E10 siguro pwede pa. Pero mas maganda siguro, i-alternate nyo rin ang inyong pagkakarga para hindi naman mapuruhan yung mga piyesang kayang pahinain ng ethanol at mag-cause po ng problema sa inyong mga makina. Mga kapatid, yung vlog ko po nung nakaraan tungkol po sa turbo, meron tayong kinakalas na Ford Ranger diyan sa shop. Ako ngayon ay nandito sa Quezon City, sa opisina ko. Pinakita ko doon na yung turbo, kung yan ay lilinisin mo at kakalasin mo, yung pinaka-turbine side lang ang linisin mo. Huwag mong paghiwa-hiwalayin yan. Dahil napakadelikado, napakakomplikado. Baka hindi nyo maibalik at masira nyo pa. Ngayon, ito po. Pakinggan nyo po, itong tumawag sa akin, dito na rin mismo sa opisina, at pinakiusapan ko siya na ma-record ko yung aming usapan para po sa inyo na marinig nyo itong mga bagay na ito at hindi po kayo mapari sa kanya na nasira ang turbo, nawasak. Modelong Ford na naman po ito at nagkakaproblema siya ngayon. I-record lang natin sir yung usapan natin para maisama natin sa vlog. Awareness po ito sa maraming katulad nyo rin. No, ano po nangyari sir? Ano nangyari? Sige. Huwag nyo nang banggitin yung shop sir para okay yun. Kaya nung pong dinakabit na, ngayon, nung pinag-test sa akin, umiingay yung turbo kahit naka-idle lang, naka-ano ka lang, start lang. Mas pag sinina niya turba, yun, may sumisingaw. Anong sasakyan to sir? 2023 Ford Ranger XLT. XLT. Anong dahilan ba't nyo dinala doon sa shop? Ano po bang problema? Kasi sir, napapanood ko din itong mga vlog na pag nag-sitaw ka na kailangan palinisan mo na yung mga AGR, yan o. Talagang napakadumi na sir, halos pukunti na lang yung dumadaan yung butas ng AGR. Isinama din lang linisan, pati yung turbo. Yun lang. Pinaklat. Yun ang nangyari. Kaya ang ano namin, AGR yan. Sinama. Ang inano ko, ay naisama yung yung turbo. Ano, ikinabit na namin, humingi na siya, nagbubuti na. Oo. Doon na bumigay yung turbine shop
pa yun. Pero sabi mo, naputol yung turbine shaft. Opo, naputol po. Natanggal yung lock niya, yung parang alambre niya na nakalak doon. Oo, hindi kasi dapat kinakialaman kasi yun eh. Hindi dapat kinalas yun eh. Oo. Yun ang nabakla. Pero yung ano naman, wala. Yung turbine shaft lang po yung naputol. Oh, wala na yun kasi magkaduktong naman sa impeller yun eh. Opo, tapos yun, wala na torta hanggang segunda na lang. Hindi na makakakompress yun. Wala na po, wala na po. At ang delikado pa dyan, doon kasi may dumadaan langis. Pag hinigop ng intake manifold yung langis mo, magkakaroon ka ng runaway. Hihigupin lahat ng makina yun, kaya hindi mo na yan pwedeng paandarin, sir. Delikado yan. Kaya nga po, tinatanggal ko na po yung ano, wala nandun na po sa set, nakatanggal yung baterya, tanggal yung turbo rin, kasi wala na. Oo. Nagkamali ako, magpapa-cleaning lang ako, wala nang lumayin. Hindi, kaya kami sir, hanggat maaari sa Autorans, hindi kami nagkakalas ng turbo. Oo. Kasi talagang masisira yan, uugong yan, mag-wiwisel yan, sisipol. Oo. Ganun na po. Oo. Ma-unbalance na kasi yan eh. Ayun sir, anong pangalan mo po sir? Anong pangalan mo? Francis Villanea po. Villanea. Opo. Okay, Sir Francis Villanea. Okay sir, salamat sa pagtawag mo. Ayan po mga kapatid, narinig nyo po ang aming conversation sa telepono. Dito pong isang subscriber ko po na pinagsisisihan niya kung bakit pumayag siya na ipalinis ang kanyang turbo, pinagkalas-kalas at nung ibinalik, nasira na, naputol na po yung shafting doon sa loob ng kanyang turbo. Napakalaking gastos ngayon ito. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung maaari po sana, paki-likes, paki-share, at paki-subscribe po ang aking channel. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.